Mic test, mic test. Huh. Yan, I want to make sure it's working. Tingnan natin ang audio. Mic test. There you go. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today at pag-usapan nga natin ang bagong announcements in BBM. Meron na po tayong bagong DepEd Secretary. Sa katauhan ni Juan Edgardo Sani M. Angara. Pero alam niyo guys, no? Imagine niyo, mag-intro nga muna tayo before tayo mag-usap. So ayun na nga guys, no? Early today, hindi ko alam, baka malayo masyado yung mic. Ayan. Early today nga po, in-announce ni BBM ang bago nating DepEd Secretary. Walang iba kundi si Senator Sani Angara. Pero alam niyo guys, no? Nung naghahanap na magiging kapalit ni VP Sara, isa sa mga pumasok sa utak ko ay si Raffy Tulfo. No joke, no joke. I'm not being sarcastic. I think he's a perfect candidate to be a DepEd Secretary. Bakit ko nasabi yan? Kasi, yung recent na budget deliberation para sa DepEd, di ba? Grabing ipaglaban ni Raffy Tulfo yung mga magulang regarding sa PTA. Di ba? Magbalik tanaw tayo guys. Huwag tayong ano. Dapat in-appreciate natin yung effort ni Raffy Tulfo tungkol dyan. Kasi sabi nyo, may mga vacanting position po hindi na-fill dahil hindi qualified. But meron po ako natatanggap na balita na kinukontra po yun yung statement. Kasi nga po, hindi pa po mag-graduate ang mga kamag-anak na mga matataas na opisyal ninyo. Ma'am, I have seen some documents in place that were forwarded to the Civil Service Commission. I've seen that, so please wag ho kayong iiling. Kasi po ito sinasabi ko, documented po ito. Isinumiti po sa Civil Service na maraming unfilled position sa DepEd na hindi po na-fill mga teachers sapagkat si superintendent, si principal, iniintay pa po yung kanilang mga kamag-anak, anak nilang ng kanilang mga kumare na mag-graduate. And that's a reality. See? Mali ba ako na sana siya yung naging DepEd Secretary natin? Diba? Kasi talagang grabe siyang gumisa nung panahon ng deliberation, di ba? Prior to the budget deliberation, ayan, DepEd ginisa dahil sa contribution sa klase. Nagawa ba yan ni Sani Angara? You cannot deny that. Ito nga, Mr. Chair, para sa akin. Make it simple. Happy teachers means happy students. Problematic teachers equals to problematic. Oh, see? Oh, kitang-kita naman natin, di ba? Kung gaano nagmamalasakit si Idol sa mga teachers at saka sa mga learners natin. Makinig pa tayo. Students. Isa pa po sa nakadagdag sa mental health problem ng mga estudyante, kasi po yung mga teachers are overwhelmed. Sometimes they are obliged to teach na subjects that not their specialty because they were put there. And then, isa pa po, Mr. Chair, hindi natatanggap yung kanilang MOOE. Pagod na nga sila, problemado, and maliit ang sweldo, and then yung MOE na siya dapat magpapatakbo ng eskwelahan, hindi po naibibigay. Ano ginagawa ng teachers? Napipilitan sa mga estudyante. Nagkakaroon po dyan ng mga tawag na illegal contributions. Ito mga estudyante na stress dahil napipilitan silang magremedyo para punuan po yung requirements sa contributions. Kita nyo, sabi ko sa inyo perfect fit dyan si Idol sa DepEd Secretary. Ang pinagtataka ko talaga, bakit hindi lumilitaw yung pangalan niya nung nagkakaroon ng mga nominations. Pero sabi ni BBM, madami daw nomination, siguro pumasok ang pangalan niya. Diba? Kasi dito lang sa video na to, kitang-kita naman natin kung gaano niya pinagtatanggol ang mga teacher, yung mga learners. Diba? Bayad sa janitor, bayad sa security guard, pambayad sa mga improvements sa school grounds, chalk,
even erases, even yung tinatawag na floor wax. Kinakarga po sa mga estudyante sapagkat hindi po natatanggap yung MOA ng mga teachers. So pag na-stress yung teachers, na-stress yung mga estudyante. Yun na po yun, Mr. Chair. Yusin po natin yung sistema. Let's treat our teachers well, and so that these teachers will treat their students well. Kailangan po talaga baguhin natin sistema. And pasensya na DepEd, matagal ko na po ito. Ito ng pagkakataon siguro may labas ko. Matindi po ang korupsyon sa DepEd. See? So, kung si Raffy Tulfo ang naging DepEd Secretary, malamang isa yan sa mga gagawin niya, lilinisin niya ang DepEd. Diba? Oh. And you know that. Siguro po ginagawa niya ng paraan. Ang tanong nga, kailan ba nangyari ito? Oh, February 1, 2023 pa to, guys. So, mula nung ito nangyari, no, itong Senate inquiry ba to, Senate hearing, mula February 1, 2023, hanggang sa araw na to, ano nangyari dyan sa sinabi ni Raffy Tulfo? Nagkaroon ba ng pagbabago sa DepEd? In fact, many years ago, at least nag-improve na ngayon. Pero nagpatigil yan. Forgot yung pangalan na itong DepEd Secretary, yung Luistro. Kinalampag ko sila kinampag because every single day, yung mga nanay ng mga estudyante sa elementary school and high school, nagrereklamo. Nandiyan yung mga estudyante pinapahiya dahil wala silang baon, na bao kailangan, bibili doon sa takting na ang nag-sponsor ay mga guro o principal para mapunta doon sa improvement school, etc. Dahil hindi ka nakakatanggap ng MOE yung skolahan. Yung mga estudyante pinipilit magbenta ng kung ano ng mga guro para puno doon sa MOE na hindi naibigay. Hindi po naibibigay sapagkat hinaharap po doon sa DepEd. Now, meron po 1.7 million civil servants sa bansa natin. I think approximately. And out of that 1.7, 100,000 ata ay sa DepEd. Okay. Now, ito pa po yung hinain ng mga teachers. Alam niyo, Wala po silang sick leave, Mr. Chair. Sa pagkakaalam ko, guys, no, hindi lang 100,000 ang mga nagtatrabaho sa DepEd. Hindi lang 100,000. Actually, ang DepEd ang may pinakamalaking manpower. I think it is more than 100,000. I've heard it somewhere, pero it's more than 100,000. Am I right? Bakit? Eh, gusto ng teacher, kaya overwhelmed na sila, pagod na sila, etc., etc. And then, sila ay nagkasakit. At gusto na mag-file ng sick leave, wala. Kung gusto na mag-file ng sick leave, then bawas pa ng sweldo. Bakit ganon? And, Interesting, ah. Walang sick leave ang teacher. Pero iba sinasabi rito. Ayan, no? The Civil Service Commission, this is 1987. No? The Civil Service Commission has considered appropriate that teachers may earn 30 days of vacation leave credits for every 69 days of service credits. This is vacation leave. Teachers who are designated to perform non-teaching function and who render the same hours of service as their employees shall be entitled to vacation and sick leave as provided by the Civil Service Commission. How can I claim? In availing sick leave, an employee is required to submit documents such as duly signed CSE Form 6 or application of leave letter of intent addressed to the school division superintendent. And for sick leave with more than 5 days shall be accompanied by teacher's clearance and medical certificate. This is as of 2015. Pero dito kay Raffy Tulfo, while he's saying this, February 1, 2023. So alin ba talaga? Wala ba talagang sick leave ang mga teachers?
Sabi rito, sick leave, 12 days for the first 2 years of service and additional 1 day every year starting on the 3rd year. Maximum total of sick leave is 15 days. So basically, may sick leave ang mga teacher. Si Idol, I'm rooting for you pa. Ikaw dapat ang naging DepEd Secretary. Bakit po pagdating sa promotion, ito po yung isa pang na-notice ko base po sa mga tanggap ng dokumento. Selection process, 1, 2, 3, 4, 5. Yung si number 5, yun po ang nakakwalify. Tama? Si number 1, hindi. Kasi si number 5, may padrino, si superintendent, si principal. Si number 1 is very qualified, new blood, hindi qualified. Kita mo, sabi ko sa inyo guys pag si Raffy Tulfo nakaupo dyan, trust me, napakagaling na DepEd Secretary nito. Bago ka lang So, ilalagay si number 5 kahit na hindi siya bagay sa posisyon na yun just because siya ay padrino ni superintendent, makukuha niya posisyon. Tingnan nyo dito lumalabas tuloy na hindi okay kay Raffy Tulfo ang mga padrino system. Ayaw niya ng mga padrino system. No? Ayaw niya padrino system. Pero pag yan nandun sa programa niya, tumawag siya dun sa mga general at kung sino pa tungkol sa mga nirereklamo sa kanya. Diba? Dali siyang inaasistihan. Pero galit siya sa padrino system. Ayaw niya ng mga ganun. Diba? Obviously, dito sa sinasabi niya. So, kung si Raffy Tulfo naging DepEd Secretary, guys, magkakaroon na malaking pagbabago ang DepEd. Wala na yung mga padrino system na yan. This has to be investigated. See? That's corruption in every sense of the word. See? Because nagbabayad. Okay. So, dito, malinaw, the way I understand, dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo, padrino system is corruption. Tama? Malinaw yan Balik natin. I don't know kung ako lang nakaka-pick up, pero the way I understand what he's trying to tell us now here is that padrino system is corruption. And makukuha niya posisyon. This has to be investigated. That's corruption in every See? That's corruption. sense of the word. Because nagbabayad. Nababayaran yung mga pwesto. Paano nababayaran ang pwesto? Kasi padrino system, ganoon ba yun? Again, statute DepEd. Napatigil ko na po, Mr. Chair, yung contribution, yung illegal contribution. If I may, just tell you some horrible stories from the students. And these are documented. At yan po ay nasa YouTube channel ko. See? Sabi ko, guys, how many times do I need to tell you Raffy Tulfo could have been the best candidate to replace VP Sara? Diba? Mag-iiba yung landscape ng DepEd. Ngayon, yung mga may problema sa mga teachers nila and all, kung si Raffy Tulfo naging DepEd Secretary, let's say ganun ang nangyari. No? Kung si Raffy Tulfo ang DepEd Secretary, malamang sa malamang, pagka magkakaroon kayo ng reklamo, problema sa mga teachers or sa mga estudyante, pupunta kayo sa programa niya. Diba? Ganun ba yung mangyayari? We don't know. How would we know that? Kasi hindi naman siya naging DepEd Secretary. Isang estudyante, pumunta sa school, sa classroom, walang dalang baon. Kinapapan siya ng kanyang guro. Nilagay siya sa harapan. Sinubaran. Binagaywa yung bulsa para masiguro na wala siya tinatawag. Yung bag niya, binuhos sa classroom. And then wala makuha ang pera, binagay sa dulo. Nung iingi ng estudyante, dahil wala siya naibigay, wala siya naidalang pera, walang kontribusyon, pinaihi siya sa bote. Grabe, no? May ganyan teacher? Talaga ba? Sobra? Ng Coca-Cola. Now, ilan taon tong pinag-uusapan kaya natin? Ang teacher na gumawa noon, I'm sure, wala na siya sa tinuan.
dahil siya mismo ay stress na. Wala siya natanggap na MOE. Dahil wala natanggap na MOE, na-stress bigla. Bakit? Ang MOE is budget para sa mga classroom. Hindi budget nilang personal. So bakit siya mas-stress? Dapat sa classroom niya, bili ng electric fan, wala. Bili ng chalk, wala. Bili ng eraser, wala. Kinarga sa mga estudyante. Kaya nga pumapasok ang mga PTA. Kasi ang mga PTA, guys, sila yung nagsusupplement kung ano ang hindi na kaya ng mga eskwelahan. Or kung nagkakaroon ng delay ang PTA, ang isa sa arm ng DepEd para matugunan yung mga pagkukulang. Eh, di ba ayaw nga ni Raffy Tulfo na magkaroon ng contribution ang PTA? Di ba? Yung para sa MOE na pambili sana naman kung ano, kailangan sa schools. Baka kung si Raffy Tulfo ang naging DepEd secretary natin, kung halimbawa, hindi ko na maalala kung magkano yung budget recently ng 2024 for DepEd. Hindi ko na maalala kung magkano. Baka kung si Raffy Tulfo ang DepEd secretary, maging 3 trillion ang budget para sa DepEd. And to top that, malamang, baka yung iba dyan, pina-airconan pa niya. Tapos, babayaran ng tax money yung electric bill. Kasi nga, ganun siya magiging magaling na DepEd secretary. Mr. Chair, I don't know if this is still happening before. Yung sa janitorial, Alam na natin yan eh. Alam mo, isa pa sa pinakamagandang nagawa pa ni Raffy Tulfo. Ito, nag-react pa dito si Attorney Libayan. Pakinggan natin. Right? Yan. This was 2 months ago. Nag-donate si Raffy Tulfo ng electric fan. Diba? Pakinggan natin. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Sigurado mga kabatas natin may manggagaliitin na naman dito. Sigurado merong magagalit na naman dito. Mga kabatas natin. Alam mo yung parang sa sobrang sama ng loob. Kasi merong magdo-donate sa public schools. Sa sobrang galit, sa sobrang sama ng loob, bigla na lang sasabog. Hindi pala, bigla na lang tataob. Ay wag naman, sabihin nyo. Sasabog sa puso. Dahil may nag-donate ng electric fan sa public schools. Ganto kasi mga kabatas natin. No. Ganto yan. Si Raffy Tulfo, galit na galit sa Parents Teachers Association. Bakit? Kasi nga, merong nagbibigay ng mga donations. Okay? Merong nagbibigay ng donations. Yung PTA kasi mga kabatas natin, minsan, no, through their own initiative, nagdo-donate sila sa public schools. Sabi ni Raffy Tulfo, wag daw. Kasi nga, yung mga tao daw, mga estudyante na hindi nakakapag-donate, yung kanilang mga magulang o yung mga estudyante na hindi nakakapag-donate, mga kabatas natin, nabubuli. Siyempre, para wala nang mabuli. Di si Raffy Tulfo na yung magdo-donate, di ba? Anyway, so balik tayo dito kay Senator Sani Angara. Again, magsistand ako dun sa sa argumento ko na dapat para sa akin, perfect candidate si Raffy Tulfo to replace VP Sara. Kasi kita mo naman kung paano niya pinaglalaban ng mga taga-DepEd di ba? Pero bakit nga hindi siya binili? Bakit hindi siya yung kinuha? Ngayon tingnan natin ano yung reason ni BBM, bakit si Sani Angara yung pinili niya. Okay? So, naglabas ng profile ang PCO. Sabi dito, Education 2002 to 2003, Masters of Law, Harvard Law School, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.
From 1995 to 2000, Bachelor of Laws, University of the Philippines, College of Law, Diliman, Quezon City. From 1991 to 1994, Bachelors of Science in Economics, International Relations, Second Class Honor, Upper Division, London, School of Economics and Political Science, LSE, London, England. From 1989 to 1991, A-Levels School, England. From 1997 to 1989, Grade School and High School, Xavier School, San Juan, Metro, Manila. Okay? Ngayon, punta tayo dito kay Raffy Tulfo. Compare natin. Education. Wala silang in-specify pero ito lang yung sinabi sa education ni Raffy Tulfo. He was educated in Holy Trinity College of Puerto Princesa, Trinity College of Quezon City, and Ateneo de Davao University. Pero walang year na sinasabi, okay, kung kailan siya nakagraduate. Ano yung courses na kinuha niya in comparison dito sa pagle-lay down ng credentials ni Senator Sani Angara. Okay? Imagine mo, Harvard, UP, sa England pa siya nag-aral, no? Then Xavier School sa San Juan. Actually, ang Xavier School is, if I'm not mistaken, para siyang sister school ng Ateneo. I mean, you can correct me on that one, pero yung interpretation ko about Xavier for a very long time. Career highlights. So, from 2013 to present, Senator of the Republic of the Philippines, Congress, 19th Congress, Chairperson, Justice and Human Rights Committee, Commission, Second Congressional Commission on Education or EDCOM, Chairperson, Finance Committee, Chairperson, Youth Committee, Chairperson, Resolution in both House Number 6, RBH Subcommittee, Constitutional Amendments and Revision, Vice Chairperson, Banks, Financial Institutions and Currency Committee, Vice Chairperson, Economic Affairs Committee, and Vice Chairperson, Ways and Means, Chairperson, Rationalization of the Mining Fiscal Regime Subcommittee. Okay, I don't want to bore you, pero makikita nyo rito, the 19th Congress, 17th Congress, 16th Congress, from 2004 to 2013, siya po ay isang kongresista, no? Lone District of Aurora. Okay, spokesperson, House Prosecution Panel, Impeachment of Trial of Chief Justice Renato Corona, 2007 to 2010, Deputy Majority Leader, Vice Chairperson Rules Committee, Deputy Laws authored and sponsored related to education and empowerment. Dito medyo sumablay si Aidel. So, access to quality education, kabalikat ng pagtuturo, establishing Second Congressional Commission on Education, Excellent in Teachers Education Act, Inclusive Education Act, amending Section 27, Paragraph B of the National Internal NIRC, Tax Treatment of Proprietary Educational Institution, Alternative Learning System Act, National Academic for Sports Act, Mandatory Provision of Neutral Desk in Educational Institution Act, National Performing Arts Student Fair Discount, Philippine Sports Training Center Act, Gabaldon School Buildings Conversation Act. Oh my God, ang dami na palang ginawa niya. Integrated History Act of 2016, Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education, which is UNIFAS, Open High School Act, Open Learning and Distant Learning Act, Anti-Bullying Act, Ladderized Education Act, Protection of Student Meals, Right to Enroll to Review Center, Enhance, and blah, blah, blah. Oh my God. Universal Kindergarten Act, and so on and so forth. Okay, you can just go over it. And sabi dito, Senator Angara also garnered support from the educational organization. He received endorsements from both the Coordinating Council of Private Education Association and the Philippine Association of College and University, or PACU. Ngayon, punta tayo rito kay Aidel. So, we cannot actually compare, no, Raffy Tulfo in terms sa paggawa ng batas, knowing that he's a neophyte, no.
neophyte. I want us to be fair. Okay? Pero dito, tingnan nyo naman yung history niya. Work history, past and present, experience. Okay, so Puerto Princesa disc jockey, Olongapo City disc jockey, Kawayan City disc jockey, GMA news writer trainee. Diba? Pati ang pagiging trainee sinama. City Quezon City news writer, okay. Newscaster, reporter, most wanted, anchor, producer, Philippine most wanted, problema nyo, sagot ko ABC5, munting halala, task force siyasat ABC5, Kamao, NBN4, ako producer, isumbong mo, Tulfo Brothers, RPN9, wanted sa radyo, DZXL, RMN, wanted sa radyo TV5, balita ang tapat TV5, wanted, so anchor, past and present experience, pero, oy, bakit parang ano? Walang Raffy Tulfo in action. Diba? Ba't ninyo sinamang Raffy Tulfo in action? Past and present experience in print media, unang balita, columnist. So, mga Abante, Bulgar, Scandal, Pinoy Parasi, Commuter Express. Hindi siya broadsheet. Okay? So, ang tawag dyan, may term para dito eh. Hindi siya broadsheet. Awards received. Volunteers Against Crime and Corruption, Most Wanted, PTV4 Anti-Crime TV show, Gawad America, Wanted Radio, blah, blah, blah. New York Radio and Film Festival 2012, Wanted TV5 finalist for Best Community Service TV show. So, puro TV lang. Wala pa siyang nagagawa na kahit isang batas para sa DepEd. Pero kung titingnan nyo guys, no, if you're going to follow yung mga naging niya, yung mga na-produce niya o naging anchor siya, puro about crime. It has nothing to do with education. Diba? Pero, kung makapagsalita si Raffy Tulfo doon sa Senate hearing, he sounded like he knows a lot of things about DepEd. Diba? So dito, pagdating talaga na pag nilaban ng credentials mo, educational attainment wise, no matter how flashy your experience, wala rin. Diba? Bagsak ka rin. Ito nga, natatawa ako dito sa part na to eh. Is known defender of the poor and aggrieved with a career in public service as a broadcaster spanning for over 20 years. Defender of the poor and aggrieved. Talaga ba? Raffy Tulfo. Ayan. Meron siyang programa, popular program, Raffy Tulfo in Action and Wanted sa radyo. Pero, bakit hindi nasama dito? O dahil nakapalobayin sa Wanted sa radyo? I don't know. So kung, yun nga, actually, gusto ko lang i-emphasize sana na, may bago na tayong DepEd Secretary. I have nothing against, of course, Senator Angara. Congratulations for being the new DepEd Secretary. We are hoping na maging successful ka dyan as a DepEd Secretary. At the same time, may pagpatuloy mo kung ano yung nasimulan ni VP Sara, kung kakayanin mo, mas better na mas mapaganda mo. Diba? And I'm very sure even VP Sara will support you on that. At the same time, sana matapos mo yung mga remaining termino ni BBM, kasi baka bigla ka rin mag-resign dahil hindi mo kakayanin kung ano man yung nakikita mo. Huwag mo rin sanang maranasan yung pinaranas kay VP Sara bilang isang DepEd Secretary. Di ba? Ano pa? Well, basically, marami pa tayong expectin. Basta yun lang, di ba? Let's hope na hindi madanas ni bagong secretary
kung ano man yung dinanis ni VP Sara sa DepEd Secretary, yung pambubuli sa kanya, no? Sana mas maging matatag ka. Mukha naman talagang tutok na tutok ka when it comes to education. Kitang-kita naman natin yan sa mga naging bills na ginawa ni na-confuse pa ako, ni Senator Sani Angara. No? He looks like a very cool guy naman. And it seems that, ayun, actually, people no sa TikTok especially, they're hoping na sana he is as good as VP Sara, na talagang may tunay na malasakit sa mga guro, sa mga learners, sa mga non-teaching staff. In general, of course, mas pero meron ako isang tanong. Kita nyo naman kung paano mag-aakit ng bundok tong si VP Sara. Yung naging lifestyle ni Secretary Angara, doon na lang sa profile niya. Imagine niyo, nag-aral sa Harvard, nag-aral sa UK, sa England, nag-aral sa Xavier. Anak mayaman talaga. Tatawid kaya sa mga putikan, gaya ng ginagawa ni VP Sara, pupunta sa mga bundok-bundok just to reach out sa mga kababayan natin na hindi pa nabibisita ng almost kahit sinong DepEd Secretary. But of course, no, ayaw naman natin i-jinx. Suportahan po natin si Secretary Angara. At the same time, nanghihinayang lang ako no, na hindi pinili si Raffy Tulfo, no, defender of the oppressed and aggrieved. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung kayo rin ba ay nanghinayang at hindi si Raffy Tulfo ang kinuhang DepEd Secretary after nating makita kung paano niya pinagtatanggol ang mga teachers natin at saka learners, diba? I'll see you in the next video. Bye guys!